yung 18 tatawag niyo pong bodyguards pero hindi po pumunta sa hearing niyo, sir? Optics lang yung press con. Parang pakita nila sa media para mapanood sila ng tao sa social media na pumunta sila, matapang sila, pumunta sila dito. Open naman talaga, pwede silang pumunta dahil bisita sila ni Senator Robin. Hindi naman pwedeng harangin yon. I mean, so, pero yung invitation namin, hindi sila pumunta dito, ayaw nila bumaba. So, How do you feel about pinapakita sa tao na matapang sila, pumunta sila dito, and yet, walang pipigil sila. Hindi talang pipigilan dahil bawal na mapigilan yung bisita ng isang senator. So, Are they cited in contempt? hindi po pwede kasi it was just an invitation because this is just a meeting. It's not a hearing. So, kailangan muna namin i-organize ang committee, ang Blue Ribbon Committee. Alam naman natin ang process, di ba? Kailangan dalhin sa floor, magbubutuhan doon, mag-object, at magsasubmit yung minority ng grupo nila to represent them here. So, we cannot call this a hearing because matutulad din kami sa kanila last time na nag-hearing sila pero magiging sham hearing po. Kaya meeting, we call it a meeting. And we cannot compel anybody to attend because it's just a meeting. It's not a hearing proper yet. But are you frustrated? Kasi andito na sila, sir. They could have gone here. Bababa na daw sana sila. Saan atin daw Hindi kakatapos lang nung press ko nila No. sa taas, sir. We sent our Senate Secretariat and asked Senator Robin, his staff, sabi sandali lang, 1 hour pong pinag-antay. Sana nagsabi sila, mag-attend kami, pupunta kami. Talagang inaabangan din nila na ano nga gawin namin, uubusin namin ng oras kaantay sa kanila. Paano kung natapos sila ng 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock, we'll wait for them? Di naman po pwede. Number 2, kanina nga, iniisip namin, nag-uusap kami ni Senator Kiko kung itutuloy pa itong hearing bilang pagrespeto po sa mga nangyayari po sa Mindanao eh. Kung itutuloy ba natin, ano ba mas may precedence? Di ba yung tignan muna natin kung anong kailangan nila doon, how much money the government needs dahil I'm sure may pondo ang DSWD, may pondo ang agencies pero another, kung ano naman ito, ika nga catastrophe na kailangan paglaanan, pagtuunan ng pansin, paglaanan ng pondo. Diba? Mas importante ba itong pag-testimonya ng 18 Maris? Makakapag-antay naman ito. Di, babalikan natin sila. Then, imbitahan namin natin ulit sila. Pero magpapile daw po kayo ng case laban sa 18 Marines? Yes, mamaya po, magpapile po ako ng case. Sen, sabi ng 18 Marines, dadalo daw sila pag nagpa-inhibit kasi pag iba daw yung mag-present. Definitely. I mean, ang problema nga, hindi pa nga natin ma-establish dahil hindi pa nabubuo yung committee dahil kailangan mo na pag-usapan sa floor. Definitely, yung sinasabi lang mag-inhibit, definitely mag-inhibit ako. Plano ko nga sana kaso mga meeting pa lang ito. Pag sa hearing proper, I will announce, I will inhibit, I will give the floor to the vice chair. Or magtatayo kami ng subcommittee kaya pag-uusapan din sa floor na let Senator Kiko to handle it. Itong flood control. Ang problema kasi, wala tayong katapusan itong investigasyon. Naibigay na pala ni Senator Ping yung kanyang report sa ombudsman. Kaya may mga na kasuhan na, may mga na warrant of arrest na, may piniprepare pa ngayon na ma-arresto because of the result of the Blue Ribbon hearing natin previously under Senator Ping. Ano ba problema nun? Pa-redundant na lang. Babanggitin na naman si ganito, si ganito. Will you still invite them pag nag-hearing proper na itong 18 bodyguards? Of course. I mean, gusto nga natin marinig, di ba? Gusto sila i-confront. And that's one of the reason kaya ayaw sumunod ditong, ayaw pumunta itong mga congressman kasi wala silang makompronta eh. They want to confront. They told me, sila JCA, sila Congressman Alvarez, pupunta kami dyan pag naandyan sila. Sabi ko, okay, no problem. Thank you, sir.